Alas 9 na eh. Medyo nadidrain yung energy natin. Kaya lang, pagbukas ko ng ref, ito makikita mo eh. Kaya, kaya parang na-energized ako eh. Ito. Ayan naman oh. Meron kang yema cake. Yema cake po yan mga kaibon ha. Abay kasarap naman eh. Alam niyo naman siguro kung kanino galing yan. Lalo na kung nagpunta kayo nung nung bird show. Ito po yan mga kaibon, no? Rudy Kayanan's Yema Cake. Ayun naman. Ayan no. Ayan po mga kaibon kung gaano kahalimaw ang mga budget. Tingnan nyo naman kung ilan na nakuwang ribbon at trophy ni Rudy Kayanan mga kaibon. Tingnan nyo ilan niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama ba? 8 ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun naman no, Rudy Kayanan no. Halimaw ng mga budget. Halimaw pang yema cake. Sasabayan ko pa ng blended stick naman ni Joey Atienza. Sino hindi mapapablog? Tapos mababasa mo pa yung ganitong yung ganitong mga tanong. Eka. Ayun. Kay Ian Bernardino tsaka kay Kaglensky. Pero unahin natin yung kay Ian Bernardino Baka bukas yung kay Kaglensky. Gagaling ng mga tanong eh. Ito may kinalaman pa rin sa B1, B2 o yung traditional na Parblo phenotype. Wait. Ayun, ano sabi ni Ian? Ayun, star sender nga pala to lagi si Ian Bernardino. Napaka consistent, solid supporter. Marami ng scholar to eh. Ayan po, 10 stars na naman Abay, salamat naman at binubuhay niyo ang page natin. Sir, baka pwede niyo ako maliwanagan dito. Nabanggit niyo na dati, ang albino ay 2 mutations, which is blue and ino. Ayun mga kaibon, lilinawin natin to Ang albino po mga kaibon, para lang malinaw nagawa na natin to ng vlog nung mga 2 months ago mahigit na. 2 months ago mga kaibon, kasi lagi ko po sinasabi yung mga bagong followers. Naku, nakikiusap na talaga. Balikan nyo po kasi ang daming masasagot sa mga tanong nyo. Mayat maya may nagpi-PM din, tsaka nagko-comment na actually, nasagot na ng mga vlog natin nung nakaraan. Kaya lang, maya naman akong hindi sagutin. So, medyo mauubos yung oras natin. Pero, kung babalik-balikan nyo, hindi nyo na basta-basta matatanong yun at nasagot na. At yung mga time naman na natipid ko, magre-research tayo ng mas marami pa, mas maraming pakipakinabang na vlog ang maihahatid ko sa inyo. Kaya win-win. Pakabalikan yung mga vlog natin nung nakaraan at mafi-free yung time ko kakasagot ng mga tanong na nasagot na natin sa mga vlog, marami pa tayong research na mabibigay sa inyo. Yun naman po mga kaibon. Eto na. Sabi ko nga, ang albino, sabi nga din, hindi ko sinabi yun actually. Ayun na naman, sinasabi ko na naman by sa book, una ko po nahagilap yun sa libro ni Terry Martin at sa book din ni Dirk Van den Abila, pero sigurado ako marami na rin mga books din niya na hindi ko na lang nabasa. So yung dalawa lang na yun. Libro na naman kasi yung iba hindi daw naniniwala sa libro. Okay lang naman yun. Pero again, ulit-ulitin natin, kung gumagamit po kayo ng mga terminong dominant, sex-linked recessive, at mga recessive, mga non-sex-linked ino, abay nasa libro po lahat yun. Kaya kung hindi kayo bilib sa libro, wag niyo na po sanang gamitin yung ganung mga termino, di ba? Sabi ko nga. Ayun mga kaibon, mabalik tayo. Natutunan din po natin to sa libro. Ang albino po, sa ibon sa ibon. Kasi sa mamal po, mamal kasama tao, mukhang lumalabas na isang gene lang ang nagko-control nung mutation na albino sa mamal. Pero sa ibon, lalo na sa parrots, hindi ko alam sa ibang species, yung mga kunwari, mga finches and everything. Pero sa parrots, lumalabas po na hindi po siya iisang mutation. Ang albino po ay hindi isang mutation. Hindi siya base mutation, kumbaga. Hindi siya single mutation. Siya po ay kombinasyon ng dalawang color gene. Eto. Sabi nga po, ang albino ay kombinasyon ng blue at ino. Ayun, yan ang dapat paulit-ulitin na lang natin, Kung alam nyo po ang galawan ng blue, na nasa vlog na naman po natin yan, matagal-tagal na, at ang epekto ng ino o ang galawan ng ino, at nasa vlog din po natin yan, gets nyo na kagad ba't nagka-albino? Paano po yan mga kaibon? Ito po. Ang blue po, tinatanggal niya po ang cytosine pigment. Ayan, sana nga mabalikan nyo dahil ang dami talaga matututunan. Tinatanggal niya 100% ang cytosine pigment. Yun ang galawan niya.
Ang epekto naman, ang galawan ng ino, tinatanggal naman niya ang melanin pigment. Almost 100% kasi may natitira pa talaga yung mga ilan-ilan. O mga 1%, 0.5, hindi talaga 100% natatanggal. Kasi nga, melanin din yung na laman loob ng ibon. Pag tinanggal mo lahat yung melanin, wala na. Todas na ang ibon. Kaya minsan may lumalabas na na mga melanin pigment papatsi-patsi pag kahit sa ino. O ngayon, mga kaibon, ano epekto? Kapag nagsama ang galawan ng blue, tinanggal niya ang cetizen pigment, plus ang ino, tinanggal niya ang melanin pigment, ang resulta po sa balahibo ng ibon ay, ayun, pakibalikan na kasi hindi ko na kayang ulitin dito, mahaba-haba yung paliwanagan na yun pero sasabihin ko lang, mabilisan lang. Ang epekto ng blue at saka ng ino, pag nag-combine sa iisang ibon, nagiging puti ang balahibo. Natanggal ang melanin, natanggal ang cetizen, ang epekto sa balahibo nagiging puti po at nagiging pula ang mata. O, alam niyo naman yung albino, di ba? Puting-puti ang balahibo, pula mata. Okay. Bakit? Di ba yung itim na mata, melanin po yun. Kaya pag natanggal yung melanin black na eye, pumupula mata. Ayun, kaya may albino kayo. So, uulitin natin ang albino po ay kombinasyon ng dalawang base mutation or single gene. Homozygote blue plus homozygote ino. Lilinawin natin yun Hindi po split-split. Baka naisip nyo, teka, may split blue ako, may split ino ako. Pwede ako makagawa ng albino. Hindi po pwede kasi tigisa lang yun ang homozygote blue, alam nyo na yung homozygote, di ba? Paulit-ulit na tayo kung nababalikan nyo yung mga nakaraang vlog lang. Homozygote blue at homozygote ino ang albino. Ibig sabihin, bago ka makagawa ng albino, dalawa ang karga ng isang ibon na blue, dalawa rin ang karga ng ino ng isang ibon. Homozygote blue and homozygote ino. Okay malinaw yon. So ngayon, ang tanong ni may kasunod pang tanong actually yun, kaya mas interesting Ito kay Ian Bernardino ulit. Ayun nabanggit nyo dati na ang albino ay 2 mutations which is blue and ino. Ayun, teka, nawawala sa focus. Sandali lang Ayun. Pero mayroon tayong blue 1 at blue 2 So, pwedeng genotype ng albino ay blue 1 ino at blue 2 ino. Ang galing. Tama naman po mga kaibo. Si Ian Bernardino. Ang sinasabi niya rito, pwede na maging dalawa ang genotype ng albino. Pwedeng maging homozygote blue 1, homozygote ino. Tama, correct. At homozygote blue 2, homozygote ino. Ayan homozygote blue 1, homozygote ino. Homozygote blue 2, homozygote ino. Diba? Ngayon, tatanungin nyo kaagad ang sarili nyo. Teka, isulat na natin dito. So, magiging dalawa actually ang phenotype ng albino. Blue 1, homozygote blue 1. Ilagay na nga natin to para medyo gets nyo na kaagad. Homozygote blue 1 plus homozygote ino. Yan isa yan. Another, pwede ring homozygote blue 2 plus ino. Homozygote ino. Anong kasunod na tanong pag meron kang ganyan dalawang klaseng genotype? Sir, dalawa po yan May pagkakaiba ba ang itsura o phenotype ng homozygote blue 1 at homozygote ino sa homozygote blue 2 at homozygote ino? Ano nga pala to, Ang pinag-uusapan dito, yung tanong niya sa Fisher, So, non-sex link ino po ito. Lilinawin lang, non-sex link ino. Okay? So, may pagkakaiba ba ang blue 1 ino na albino sa blue 2 ino na albino? Wala po, mga kaibon. Ang galing, wala rin po silang magiging pagkakaiba. Kasi nga, ang blue 1 at blue 2 walang pagkakaiba. So, pagka ang in effect sa albino na blue 1 ino at blue 2 ino na albino, wala rin pong pagkakaiba. Hindi nyo rin po malalaman. Galing-galing ng tanong, Ian Bernardino po yan, So, ngayon, may tanong uli siya, may kasunod pa Mahalata mong nakakasunod na po talaga at medyo may basics and fundamentals na. At nasusundan niya din mga galaw ng mutation. Ito, naniniwala ko baka first week pa lang ng pagbablog nahagilap niya tayo. Kaya nakasunod Galing. O ngayon, may kasunod siyang tanong Ito. If ganito, sir, possible ba na makapag-produce ang dalawang albino ng B1, B2 ino? Ayun naman mga kaibaw.
Ang galing naman ng ginawa niya at tinanong. So ngayon, sabi niya, sir, paano kaya kung nagkasaka ng Blue 1 Ino at Blue 2 Ino? Hindi mo kasi alam na magkaiba pala ang genotype nila. Parehong phenotype, parehong hitsurang albino. Di nagkasa siya, di niya alam, ito na, nagkasa siya. Blue 1 Ino, kinasa niya sa Blue 2 Ino. Di ba? Ayan nga, sinasabi nga natin, Blue 1, wala na yung E. Ayan o. Blue 1 Ino, kinasa sa Blue 2 Ino, mga kaibon. Ayan. Ano lalabas dyan? Masyado nang mahaba kung babanatan natin to ng squid ball at kwek-kwek method. Simple na lang po mga kaibon. Kahit ito lang kasi na squid ball method na natin yung Blue 1 tsaka Blue 2, di ba? Ano lalabas sa Blue 1, Blue 2 na parisan? Hindi ba 100% B1, B2? 100% po B1, B2. Pag kinwek-kwek method nyo to, isang tabi nyo muna yung Ino. Di ba? So, sige, kwek-kwek method, alam na natin, ang lalabas, 100% B1, B2. 100% B1, B2. Ayan, no? 100% B1, B2 ang lalabas ng kwek-kwek method o squid ball method ng Blue 1, Blue 2. Okay? Ngayon, may kargang parehong homozygote Ino eh. So, lahat din po ng anak magiging homozygote Ino. Okay? So, 100% din, meron kang homozygote Ino dito. Ito, homozygote po ito para malinaw. Homozygote Ino. Ayan. Pero, ito pong B1, B2, tig-isa lang po yan. Nagawa nyo na yan sa squid ball method. Balikan nyo lang yung nakaraang vlog. B1, B2, tig-isa po yan. Isang B1 sa chromosome. Parang ganito lalabas siya, no? Andito yung B1 mo. Nandito yung B2 mo. Ganyan po lalabas yan sa chromosome ng ibon. Tig-isa lang. Whereas ang homozygote, di ba, laging parehong Ino magkabilang chromosome. Kaya nga tinawag na homozygote, di ba? Ito po ang lalabas, 100% na iaanak ng Blue 1 Ino na kinasa mo sa Blue 2 Ino, B1, B2 Ino. Okay? Dahil nga ang B1, B2 mo, allele genes, ayun na naman. Dahan-dahan ang nagigets. Ayun, lalagyan natin. Dahil nga sila ay allele, nawawala ng focus Dahil nga sila ay allele genes, nabanggit natin ng paulit-ulit, meron kagad interaction, lumalabas kagad ang phenotype. So, hindi mo pwedeng sabing split-split yan. Lumalabas kagad sa ibon yung pagiging B1, B2 niya. Kasi allele gene sila. Napaliwanag natin nakaraan yan. So, ngayon, pag lumabas yan, may karga uling Ino, homozygote Ino, yung anak, actually, 100% ng anak, B1, B2 Ino. Ulitin natin, ang magiging, kung meron kang parehong albino, so hindi mo pa alam, no? Sir, may nagtanong, no? Sir, ba't ganun ang albino ko? Anong problema mo sa albino? Simple lang naman. Back to back, sir, di 100% albino din. Hindi, sir. Talagang parang nagulat ako, nakadalawang clutch na Dalawang clutch na, ano ba lumabas? Yung isa, 4 na, yung first clutch niya, 4. Ang lumabas, puro kremino. Ganon? Yung pangalawang clutch, 3, sir. Kremino lahat. Oh my God. Ayun. Dalawang itsurang albino naghanap. Naganak. Dalawang clutch na. Nakapitong puro kremino. Iyon na nga po mga kaibon. Nangyayari yun. Kaya sana mag-comment. Baka meron na pong nangyari sa inyong ganon. Sa dami ng mga parisan yung albino na back to back. At matagal na rin ang B1, B2 sa mga ibunan. Kaya naman, malamang marami na naka-experience. So mag-comment po at i-flex nyo yung mga parisan nyo yun. Eto ulit. Yung mala itsura mong parehong back-to-back albino, nag-anak 100% B1, B2 Ino. Ang itsura po nito, ang phenotype, kremino. Ayun. Ang itsura po ng B1, B2 Ino na genotype, ang phenotype niya, kremino. Lagay na natin yung phenotype dito para huli nyo. Phenotype o itsurang kremino lahat yan. Kaya, gulat ka. Back-to-back albino, halos lahat na, dalawang clutch, puro kremino nilabas. Ito po kasi yun. B1, B2 Ino yung kremino nyo. Maraming klase ng kremino, isa lang to, no? May aqua B1 Ino, may aqua B2 Ino, pwede ring aqua Ino.
Pero dahil nga palasak na ang B1, B2, malamang ito yung Crimino. At saka ito nga yun. Ha? B1, B2 Ino, ang phenotype niya Crimino. 100% yun ang nilalabas nung parisan na ganito. Ayun naman mga kaibon. Alil jeans nga kasi. Ayun Kaya sa tanong na, ay, nabalik. Ay, sabi ni, if ganito, sir, possible na makapag-produce ang dalawang albino o yung back-to-back albino ng B1, B2 Ino, hindi lang possible, abay, 100% yun ang ilalabas niya. B1, B2 Ino, 100%. Ayaw, nasagot na naman dahil din sa kwek-kwek method at squid ball method, hindi na lang natin ginawa dito, pero pag ginawa niyo yun, ganun ang kalalabasan mga kaibon. Gandang tanong, di ba? Back-to-back albino. Back-to-back albino, 100% Crimino nilabas. Hindi na misteryo. May paliwanag na. Bakit nga kasi? 'Di ba? Kung may basihan kasi, legit ang paliwanagan. Ayun naman, hasta la vista!